Ito po ay halamang apatot. Ang tawag sa English po ay Indian mulberry. Kung titingnan ninyo yung buto niya ay yung bunga niya maraming buto. Ang lasa niya ay kunti lang yung tamis niya, kunting-kunti lang. Ang mas nakakalaman ng kaunti yung asim niya. Pero hindi naman masyadong maasim, kunting-kunti din lang. Maganda yung kombinasyon ng lasa, mga kapatid. Itong apatot ay noong pa ito, kilala na itong maayos at magaling na halamang gamot. Bagaman sa paglipas ng panahon ay dumami pa yung mga tuklas na mga gandang halamang gamot, kaya hindi masyadong napagagamit. Pero kung ating babalik-aralin at gagamitin po natin, talagang matutuwa ka sa galing at ganda ng halamang ito kung gagamitin sa halamang gamot, minamahal ko mga kapatid. Itong ugat nito, ugat ng apatot, pag nilaga po ninyo yan at ininom nyo ng maligamgam, napakagandang pampadumi. Halimbawa ikaw ay kung dumumi dalawang araw, lalo na po kung ikay magaling kumain ng mga mahirap tunawin katulad ng karne. Kasi ang karne, bago ilabas po yan sa daluyan ng dumi, mga 48 hanggang 72 hours. Kaya nagkakasakit ang tao pag laging gayon ang kinakain. Pero pag mga gulay lang at prutas, isda, ay 3 hanggang 4 na oras, dumudumi na. Ito'y makakatulong ng malaki pagka kayo'y mahirap dumumi. Kayo'y matagal na hindi natutunawan. Yan, mga kapatid, makakatulong ang ugat nito pag nilaga, tapos iinumin. Pag magpapakulo kayo nito, dapat pag pinakuluan, aalisin yung takip, tapos medyo hinaan yung apoy. 30 to 45 minutes laga ang ugat nito, mga kapatid. At pwede nyong inumin yan pagkagising sa umaga. Mga 1 hanggang 2 oras pa bago kumain. At ulitin nyo po sa hapon sa ganun ding oras, mga kapatid. Mga 1 hanggang 2 oras din bago kumain. Baka nga sa unang inom mo pa lang sa umagang-umaga, ay talagang dudumi na, mga kapatid. Itong dahon ng apatot, mga kapatid, ito, yan magugulang na dahon na yan. Pinikdik po ninyo at piniga. Yan ay magaling na pain reliever pag ikaw ay mayroong nananakit na mga joints. Pag ikaw ay mayroong mga gout, mga kapatid, tutulong po ng malaki ito. Pag may mga bukol na nga, yung may mga gout arthritis na kayo, bukod sa plus, di pipigain mo ito. Pag napiga mo yung dinikdik nito, ipapahid mo doon sa may mga gout at saka doon sa may mga masasakit na mga mga bukong-bukong, kaya dito sa may mga siko. Tapos pag may bukol na, yung dinikdik na dahon nito, siya munang itapal. Halimbawa ito na yung namamaga na ito dahil sa gout. Doon sa may mga tubig na yung tuhod ninyo. Kalimitan kasi may mga gout, ganon, nagkakatubig ang tuhod. Yan, makakatulong po ng malaki yung dinikdik nito, mga kapatid. Makakatulong din ang dahon nito pagka may mga sugat kayo. Yung may mga sugat, pagka piniga po ninyo yan, pagkatapos nyo linisin yung sugat, pwede nyo ilagay po yun doon, yung katas nito. Yung pag may mga nalaki yung sugat ninyo, parang infected na, yung katas nito ang pwede nyo ilagay, mga kapatid. Makakatulong talaga ito ng malaki pagka kayo may mga sugat na matagal na gumagaling. Iba yung sugat ng kanser, hindi ito para doon. Ito para sa mga sugat, mga galis na hindi basta nagaling agad. Makakatulong po ng malaki. Ang maganda pa nito, mga kapatid, pag mayroon kayong ang mga bata ay yung mga nagdudumi, mga kapatid, makakatulong din yung susunugin nyo ito. Pag nasunog nyo ito, mga kapatid, ay inyong lagain kasama ng buto ng mustasa. Kunti lang yung buto ng mustasa. Tapos mga ilang piraso, kahit mga 3 piraso nito, mga kapatid, ay inyong sunugin at yung uling ilalagain kasama ng buto ng mustasa. Huwag masyadong matagal ang pagkakalaga. At sa kaunting dosage niya, pwede nyo ipainom sa bata na yung nagtatae, mga kapatid. Napakalaking tulong din, minamahal ko mga kaibigan at mga kapatid. Yung bunga nito, pagka inyong dinikdik at minasa, mamasahin nyo. Tapos ay inyong parang iinitin, para bagang nagluto ka ng isang bagay, parang nagluto ka ng yung patatas na minasa mo.
minasa tapos ilalagay mo sa ibabaw ng apoy na mayroon sapin. Para bagang pinainitan mo siya hanggang sa maluto siya, mga kapatid. Parang, halimbawa, kalan, mayroon kang screen nakalagay. Ito doon mo ilalagay sa ibabaw ng screen o kaya kahit sa stainless na kasirula, ilagay mo lang hanggang sa maluto. Pero walang tubig. Yun, makakatulong yun ng malaki, minamahal ko mga kapatid. Doon sa mga taong mahirap reglahin. At maganda rin yun sa mga taong yung nataibaga ng dugo. Pag natain ng dugo, mga kapatid, makakatulong yon na gamitin. Pwedeng kainin, pwede rin lagain ito, mga kapatid. At sa ganun din problema, makakatulong din yun ng malaki. Ang isang napakaganda pa nito, pag ito yung nilaga ninyo, tadtarin nyo, tapos lagain, ito yung magaling na tonic drinks sa mga taong yun nananakit ang mga kasukasuan. Ito nananakit itong mga ganito. Yan, nananakit po yan, itong mga ganito. Inyo lang pong lagain at ipainom. Makakatulong ng malaki ito. Ito yung magaling na tonic drinks. Mas ang ganda ang lasa eh. Hindi siya mapait. Hindi siya mas matamis. Hindi rin siya maasim. Parang pinagalo-halo lang yung lasa na maganda ang kombinasyon. Pag ito inyong gagawin at inyong gagawin ng buong sikap, yung ayon sa proseso, ako po yung nananampalataya sa Panginoon na gagamitin niya ito para makasumpong kayo ng kagalingan. Minamahal ko mga kapatid, lagi niyo pong gagawin na ipapanalangin niyo mga ganitong halamang gamot na bago niyo gamitin ay makasumpong kayo ng pagpapagaling mula sa Panginoon. Pagpalain po kayo ng Panginoon.